4 years old ako, meron akong mga kalaro na akala ko totoong tao. Pero clairvoyant is yung nakakaramdam kung nasaan. Nakakita ako ng mga spirits kahit naglalakad lang ako sa kalsada, train. Even sa church, mas marami pa nga actually sa church. Nagsimba kami ng partner ko. Nagulat siya, ang tahimik ko na. Once na in-entertain ko sila at natitigan nila ako kapag smoky red, usually hindi yan basta-basta spirit lang. Matandang babaeng nakabelo, good spirit yun, ibig sabihin nagsisimba nga eh. Pag nagkatitigan po kayo na, pag ganun po ba, may malaki yung chance na parang susundan ka niya? Actually, yes. Pag sumunod kasi sa akin, iba yung ginagawa ko. Kasi ayaw nila anger na emotions or actions, dyan sila medyo dumidetach. Magdadabog ka sa pintuan, as much as possible, kung pwede, murahin mo din. It can guide you along your journey sa love life, finances, career. May babae ba yung asawa ko? Kasi may mga ganyan eh. Tatanungin ka, mabubuntis po ba? Hindi kayo kayang buntisin ng cards ko. Kasi hindi ako nagre-reading din yung tungkol sa gambling. Tarot reading is not demonic, is not a joke. The World card in reverse. May mga hinihintay ka. The Four of Cups in reverse. The long wait is over. May napipick up pa akong year. O, parang hindi na tao yung hinahanap ko. Nung nakita ko po kasi, nakahiwalay na siya. Stay connected, stay grounded. Kasi marami pa kayong mga hindi alam to sa mundo natin. Hindi nyo rin nakikita. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hi, I am Ethan Verse, and I am a tarot reader. At the same time, I'm a geomancer. So, as a tarot reader and a geomancer, I've been doing this since 2010. Paano po nag-start yung interest niyo po sa ganyan? Nagkaroon ako ng interest dito dahil sa aking mother. Yung aking mother is one of the, I would say, na renowned tarot reader or cartomancer. Kasi before, when I was a kid, gumagamit siya ng playing cards. So, playing cards ang gamit niya, which is, out of curiosity, ako as a kid, parang gusto ko siyang matry. Gusto kong masubukan kung paano yung ginagawa niya. Kasi ang ganda ng mga feedbacks sa kanya usually, ng mga clients na pumupunta sa kanya. And I was like, okay, sige. When I get older, I want to try it. And then, nag-start na ng teenager years ko, which is 17 or 18 or 19 years old. Doon ako nag-start mag-cartomancy, which is yung ginagamit nga is ang playing cards. And then, yun. Eventually, nagkaroon na ako ng interest doon hanggang sa nag-try na ako i-reading yung mga kaibigan ko, hanggang sa napunta na ako sa mga nanay nila, hanggang sa yung mga nanay nila na-recommend ako sa mga kaibigan, and so on and so on. So, unti-unti, hanggang tumanda ako, naging 25 years old ako, doon na ako naka-experience na parang dumadami na yung mga natutulungan ko. At the same time, lumalakas na rin yung aking ability as a tarot reader or as a cartomancer. Hindi naman kailangan actually ng training or kailangan matuto. It's actually kapag meron kang gift, it will come out naturally. But for some other people na wala talagang gift or hindi talaga or gusto lang matuto, meron tayong mga iba't ibang schools na pwedeng pag-enrollan actually. May mga Mysterium PH, meron kami sa amin actually, which is the Tarot Readers Philippines community. Yan, pwede sa amin. So, dapat po ba parang merong paranormal ability yung magte-train po nung pagiging tarot? Actually, hindi naman sa lahat ng oras dapat may ability ka to train or to teach. Kasi minsan, it comes out with your experiences na din. Sa experience mo sa pagtatarot reading or sa experience mo as a cartomancer. Nasa 3 years of experience na rin yan. So wala siya sa na parang kailangan meron ka ring ability or a psychic ability. Hindi naman siya sa ganon, actually.
Pero tanong ko na rin po, sir, no? Kasi since nandiyan na po tayo sa paranormal, kayo po ba may mga ganun po kayong ability na nakakita po kayo ng mga spirits, mga ganun po? Yes, actually, ever since I was a kid, hindi ko pa nade-develop yung ganitong ability ko ever since. But habang tumatanda kasi ako, nag-start siya nung 4 years old ako. Meron akong mga kalaro na akala ko totoong tao pero hindi naman pala. Some of them are my real friends at nakikihalubilo yung mga kalaro ko na hindi nila nakikita. And they tend to freak out kasi yun nga, hindi nila nakikita yung tinuturo ko, yung kalaro ko. Ganyan. And meron akong imaginary friend actually, which is up until now, tandang-tanda ko yung pangalan niya. She is Emily. Si Emily ay isang batang babae na mukha siyang hasenderang bata na maganda. Nakadress siya. Usually kapag kalaro ko siya, nakadress siya. Nag-hide and seek kami. Ganyan. Tapos, habang tumatanda ako, unti-unti siya nag-fade. Nawawala siya sa aking mga spiritual friends. Feeling ko, isa si Emily sa nagpa-develop din ng ability ko kasi may mga pinapakilala siya sa akin na mga elements. Meron siya mga pinapakilala sa aking mga divine beings. And ako naman, as a kid, syempre, normal lang, casual lang, na parang hindi ako natatakot, hindi ako takot sa kanila. Hanggang sa tumanda na ako ng ganito, nagkaroon na ako ng mga kung ano-anong abilities, which is yung clairvoyancy, yung clairsentient, clairaudient. Yung tatlong yan is my main ability. Yung clairsentient is yung nakakaramdam. Mararamdaman mo kung nasaan, or kung may spirit ba sa tabi mo, or may spirit ba sa lugar na yon, or it's either spirit or elements. Lahat actually mararamdaman namin eh. When it comes to clairvoyancy naman, is diyan pumapasok yung mga visions, diyan pumapasok yung parang remote viewing, ganyan. So, by that, diyan ako nagkakaroon ng visions para makita yung minsan past, minsan present, or minsan sa future. Ganon. And yes, nakakakita ako ng mga spirits kahit naglalakad lang ako sa kalsada. Nagta-travel ako sa isang lugar, sa mga sasakyan, sa train, even sa church, actually, meron doon. Mas marami pa nga actually sa church compare sa mga hospitals. Kagaya nung time na nasa church kami, specifically sa St. Peter Church, dyan sa may along Commonwealth lang. Doon, nagsimba kami ng partner ko, and then, nagulat siya, ang tahimik ko na. Kasi usually kapag nakakakita ako ng ganyan, hindi ko na sila ina-entertain. Kasi malaki yung tendency kasi na once na in-entertain ko sila, at natitigan nila ako eye to eye, may tendency na pinaparamdam nila sa akin or pinaparanas nila sa akin kung paano sila namatay. Yun yung parang isa sa mga abilities ko na medyo iniiwasan ko. Kasi kapag ganun, malaki yung possibility na mangisay ako bigla. Parang ganun. So, hindi ko sila ina-entertain, but nakikita ko sila. Nakakita ako that time ng isang matandang babaeng nakabelo, pero nakatalikod siya sa akin. Nakikihalubilo siya actually sa mga tao. Nakabelo siya na puti. Nalaman ko na hindi siya tao dahil yung belo niya na puti is sobrang dumi. Tapos parang may mga blood stains pa. Ayoko na siyang hintayin na lumingon kasi alam kong mararamdaman ko kung ano yung na-experience niya before or during her death. Sinabi ko na lang na sa partner ko na, love, meron akong nafe-feel dito. I think we need to move sa ibang lugar. Sabi niya, bakit? Ano yung nakikita mo? Mamaya ikakwento ko sa'yo. So yun, after ng church, labas kami. Sabi niya, gusto kong malaman kung ano yung nakita mo. So, sinabi ko na sa kanya, kasi nakukulitan na rin ako, kasi as much as possible, ayoko nang i-entertain. So, sinabi ko sa kanya, meron akong nakita, matandang nakabelo sa mismong tapat natin. Kumbaga, parang
7 foot away lang sa amin. Sabi niya, paano mo naman nalaman na ano yun? Sabi ko, hindi mo siya actually kasi nakikita. Ako nakikita ko siya. Napansin mo ba na meron tayong katapat doon na matandang nakabelo? Sabi niya, wala nga. Sabi niya ganun. So, ayun. Nakakaano lang kasi throughout the years, habang tumatagal yung panahon, habang tumatanda ako, yung mga abilities ko na yan to see paranormal things, lumalala siya actually. But, ang maganda dun kasi, nakokontrol ko. Bukod po dun sa yung blood stains, ano po yung parang nagdi-distinguish between yung sa mga dead and living? Usually, kapag nakakita ako ng ganyan, they have this kind of parang smoky aura. Automatic they are spirits. Kasi wala namang aura ng tao na kagaya ng sa kanila. Kasi yung aura or energy ng isang tao, nakapaloob lang yan sa atin. Lumalabas lang yan whenever na nag-change or nag-shift tayo ng emotions. So shifting emotions usually, dyan lumalabas yan. Minsan color red, minsan color blue. Ganyan. Sa kanila kasi, iisang color lang, which is smoky white. Ganun yung color. Minsan smoky red. Ganyan. Kapag smoky red, usually hindi yan basta-basta spirit lang. It's some kind of parang vengeful spirit. May galit pa, kumbaga. So yung ganun, yung nakita ko that time is white yung smoke na nakapaligid sa kanyang katawan. And I know na parang wala siyang intention na masama or something. Kasi nga, good spirit yun. Ibig sabihin, nagsisimba nga eh. Diba? Yun nabanggit niyo po kanina na pag nagkatitigan po kayo na, pag ganun po ba, may malaki yung chance na parang susundan ka niya, yung mga ganun? Actually, yes. Yun din yung iniiwasan ko rin. Kapag nagkaroon ako ng eye-to-eye contact sa isang spirit or sa isang multo, malaki yung tendency talaga na sumunod sila sa akin or sumunod siya sa akin. But, since nabablock ko kagad, hindi siya kagad nakakasunod sa akin. Hindi ko sila ini-entertain or something. Para hindi sila makasunod kasi ako yung mapapahamak. Kapag ginawa ko yun. Pero pag ganun po, pag sumunod sila, gumagana po ba yung pagpag? Yung mga pagpag na yan, actually, it's pamahiin. Pero kapag sumunod kasi sa akin, iba yung ginagawa ko eh. I'm not just doing pagpag or something. Ang ginagawa ko, habang pa-travel ako pa uwi, kailangan yung anger emotions ko nakalabas. Kasi ayaw ng mga spirits na yan, ng anger emotions ng isang tao. Kung mapapansin ninyo, yung mga spirits usually nagpapakita or minsan photobomber pa sa mga masasayang events, sa mga nagsasayawan, sa kasal, sa mga any kind of events na happy. Kasi doon sila nakakakuha ng energy na parang naa-attract sila doon. Kapag ang isang tao, for example ako, may anger issues or may anger na emotions na nilabas or actions rather than, maganda rin kapag nag-action ka ng anger action, dyan sila medyo dumidetach. So, it's one of the things na kailangan nating tandaan na kapag nagpunta tayo ng isang, for example, sa mga burol, sa mga lamay, hindi lang tayo dapat magpagpag. We need to put anger emotions bago tayo pumasok sa bahay natin. For example, magdadabog ka sa pintuan, yung ganyan. Tapos isipin mo na kung sino man yung susunod sa akin, hindi kita pinahihintulutan na pumasok dito sa bahay ko. As much as possible, kung pwede, murahin mo din. Kasi ayaw nila ng ganong energies. Mas gusto nila yung mga sad, yung mga happiness, ganyan, yung mga joy. Pero yung anger, ayaw nila niyan. Moving on po, no? Kasi baka maano po tayo. Balik po tayo dun sa tarot reading po. So, masasabi niyo po ba na yung pagkakaroon ng abilities is may edge po talaga para sa pagbabasa ng tarots po? Yes, you have an edge talaga. Malaki yung advantage namin as a tarot reader na meron pang ability. Malaki yung advantage namin kasi hindi lang kami basta-basta nagbe-base sa tarot cards or sa cards mismo kasi may guides yan actually. So hindi lang kami basta-basta nagbe-base doon sa guides niyan or sa booklet niya.
nagbe-base din kami based on our intuition, based on our ability. Kapag nag-combine pa yan, tarot reading at the same time your abilities, mas malakas, mas accurate. I would say my accuracy is 90% accurate of my readings. Nangyayari talaga siya. And some of them are inevitable. Some of them is pwede kang mag-guide. Some of them ay pwedeng ma-stop. Ganyan, para ma-prevent lang ba. Sabi nga nila, di ba, prevention is better than cure. So, you need to prevent first kung ano yung mangyayari sa'yo this month or baka next year. Actually, ako as a tarot reader, meron akong mga binibigay na mga specific months which is minsan hindi kayang ibigay ng ibang tarot readers. Kaya kitang bigyan ng specific months kung kailan to mangyayari yung nire-reading ko sa'yo by using my ability as a psychic. Yung sa mga nag-aaral po niyan, mga gaano po sila katagal nagte-training bago nila makuha yung buong Usually, yung mga ganyan na nag-aaral ng tarot reading, usually, nakadepende siya kasi minsan sa schools, pero ang ang alam ko is 6 months inaabot. And if ever those 6 months is hindi ka pa rin talaga natuto, kailangan mo pang matutukan ng isang mentor ninyo or kung sino man yung nagturo sa inyo. Ayun po, no? Di pa pala natin po na i-explain kung ano po yung tarot reading. Okay lang po bang i-explain nyo lang po? Okay. Yung pinaka-idea po ng So, ang tarot reading kasi it's not just like a game. Hindi yan laro eh. Some of people kasi na parang ginagawang laro na lang yung tarot reading, ganyan. Some of religious people is ginagawa namang demonic practices ang tarot reading. Well, in fact, ang tarot reading is not just that. It can guide you along your journey. It can guide you within your finances, within your career, or your life decisions. And somehow, nakakatulong din siya sa mentality ng isang tao. Actually, marami ng tarot readers ngayon dito sa Pilipinas. But be careful kasi some of them are not capable of reading cards. They can guide you but hindi yung wala dun sa specific level na gusto natin. Na wala, hindi kumbaga, some of them are fakes in short. They're just saying na they are tarot readers but they don't. Hindi talaga. Tarot reading is not demonic. Tarot reading is not a joke. Ano po ba yung pinaka-extreme na kayang gawin ng tarot reading po? Ang pinaka-extreme na dyan siguro, minsan may mga predictions. Magugulat na lang yung seeker or yung nagpapa-reading na nangyayari talaga. Nangyari bigla. Minsan nga akala nila next month pa, yung pala this week lang iniintay na siya nung event na nakita sa isang reading. Ako, as a tarot reader, may mga ganyan akong eksena rin. So, yun parang isa sa mga ultimate na pwedeng mangyari. At the same time, nakakatuwa rin kasi nakakatulong ka sa mental health ng isang tao. Which is para rin kaming mga psychologist, but in a different way. Tutulungan namin yung isang tao para hindi maligaw. Sa pagta-tarot reading po, ano po yung mga parang usual na binabasa po ninyo? Tungkol saan po yung pinapahanap po nila? Okay, so usually, may mga tao na nagpapareading tungkol sa love life. Meron naman nagpapareading tungkol sa career nila. Meron sa finances, sa business, sa family. Minsan, sa sarili na rin nila, sa journey nila. Kung paano sila makakaget over sa mga hardships na napagdaanan nila. Ganon. So, yun yung mga usual na mga napapareading. Minsan may mga magtatanong pa kung tungkol sa love life nila. May babae ba si ganito? May babae ba yung asawa ko? Ganyan. Which is, nakikita naman. Oo. Tapos, meron pa sa mga business, kailan lalago yung business ko. Sasabihin ko, bago po tayo magtanong, isipin po muna natin. Yung pagpapalago ng business is hindi yan nakadepende po sa cards ko. Nakadepende yan sa sarili mo. So, these cards, kung ano man yung ma-reading natin,
it will guide you along your way. So, hindi ito yung magpapalago ng business mo, ikaw mismo ang magpapalago niyan. So, yun yung usually kung disclaimer, kumbaga, before I answer their questions. Usually, may mga disclaimer ako. For example, na lang din yung mga pregnancy readings is hindi tayo pwede dyan. Look for a professional, look for a doctor, para malaman kung magkakaanak ba or something. Kasi may mga ganyan eh. Tatanungin ka, mabubuntis po ba ako, sir? Sasabihin ko, pasensya na ha, hindi kayo kayang buntisin ng cards ko. Ginaganon ko na lang sila. But yeah, look for something or look for OB-GYN possible na doon kayo magkakaroon ng mas magandang sagot. Tapos yeah, sa finances, meron kasing iba magastos when it comes to their finances. Bili ng kung ano-ano, hindi naman kailangan. Tapos magtatanong sa akin, sir, bakit po parang yung finances ko is sobrang baba ngayon? Ganyan. Makikita ko bigla sa tarot cards, yung pala magastos siya. So, yung question niya is siya rin yung makakasagot. Actually, kumbaga, parang sinasampal na lang namin sa kanila na ganito kasi yung ginagawa mo. So, you need to change it. So, somehow, it's guidance na rin. Kasi minsan, alam naman na ng tao yung sagot, kailangan pang itanong. Just to confirm kasi. It's a confirmation din actually, yung tarot reading. Para ma-confirm nila kung tama pa ba yung ginagawa nila or hindi. Kahit matanda na sila, alam naman na yung tama at mali, but minsan ginagawa pa rin talaga yung mali. When it comes to gambling things, hindi ako nagre-reading din ng yang tungkol sa gambling. Kasi kapag nag-reading tayo dyan, delikado tayo. Kasi, although may iba, actually, na nagbibigay ng mga numbers pa ako, nagbibigay daw ng numbers, ganyan tatama daw sa loto or something. But ako kasi, hindi ako nagbibigay ng ganun. I don't give numbers or hindi ko tinatolerate din actually yung gambling. Kapag nagtatanong sa akin, sir, tatama ba ako sa loto? Baka meron kang ganyan. Sinasabi ko na lang sa kanila na no, wala tayong dyan. Hindi ako makikipagtulungan sa'yo kapag sugal na ang pinag-uusapan. Kasi malaki yung possibility niyan na magkamali ako, ang ending is masisipa ako na, sir, tumaya ako ng ganito kalaking hindi naman ako nanalo. O, diba? Ang ending, sa akin pa yung sisi. So, yun yung mga iniiwasan natin. Pero hindi rin tayo ma-degrade ng ibang tao. Sa inyo po, pag nagta-tarot reading po kayo, meron po ba siyang nagiging side effect po sa inyo? Yes, actually may side effects siya. But, ito yung maganda dyan. Habang nagre-reading kasi kami, specifically, kapag may mga umiiyak na mga clients, yung emotions nila, dapat hindi kami nagpapadala. Dapat hindi namin dinadamdam or hindi namin kailangan maramdaman din kung ano yung nararamdaman nila. That's why we have actually baka lahat din. Lahat ng tarot readers usually kailangan merong crystals. May crystals kami na hawak or nasa tabi lang namin, specifically clear quartz. Isa yan sa mga pang-shield namin para hindi kami maapektuhan ng emotions nila. Kasi pag naapektuhan kami ng emotions nila, malaki yung tendency na ako, as a tarot reader, meron akong times na nangangati ako. Actually, feeling ko hindi lang ako baka most of the tarot readers, habang nagre-reading sila, or after the reading, nangangati sila. Nagkaroon ako ng eczema, nagkaroon ako ng skin asthma, yung mga ganun. Nung time na hindi ko pa alam kung paano proteksyonan yung sarili ko against those emotions. But, yun yung side effect nga, na mga possible na maganap sa'yo. In real time siya, actually, after the reading. And then, mararamdaman mo kagad, mararamdaman namin kagad na may ganun kaming sa mga balat namin. Okay lang po bang bigyan niyo lang po kami ng konting example kung paano po ba nagaganap yung pagta-tarot reading? Okay po, sure. Tatanungin muna kita yung birthday, name, and birthday. Ayan, I'm Alex po. September 27, 1999. September 27. So, you are a Libra. Yes. Okay. So, sige, bunot ka.
ng 3. 1, 2, So, ito yung mga cards na nabunot mo. pakita. Oh, okay. So, your first card here is the World card in reverse. With this World card, parang medyo hindi sumasang-ayon minsan ang parang panahon. Minsan hindi sumasang-ayon ang tadhana. Kasi may mga hinihintay ka. May mga inaabangan ka. Yung mga expected mo na darating. Minsan may mga delays. Actually, you are experiencing delays. May mga delay ka na experience, hindi lang actually delay. Delay sa work, delay sa finances din. Ganyan. So, yung mga yon is just a delay. Hindi mo yan iti-take na parang wala na, hindi na ito mangyayari. Ganyan, no. May delay lang. Maybe the reason why kung bakit nagkakaroon ng delay is because the way you think then. With this hangman, with the way you think kasi, siguro, iniisip mo minsan na kapag masyado ng matagal, na, baka wala na to. Ganyan, baka hindi na to mangyayari. Baka hindi na to makuha. Ganyan. Siguro, isa yan sa mga kailangan nating i-improve, na tanggalin sa isip natin na hindi sa lahat ng pagkakataon na pag may delay, wala na, hindi. Kailangan think of something positive. Delay lang ito. Baka next week dumating na. Baka next month andito na sa akin. Yung mga ganon. And we have also here the 4 of Cups in reverse. So, actually, the long wait is over. May yung mga delays na na-experience mo with this card is magkakaroon na ng results actually sa mga hinihintay mo. Yung mga inaabangan mo na yan, malapit na yan. Hintayin mo na lang. I think I can give you a specific month. Meron kang inaabangan actually next month ng October. You are expecting it before this year ends. By January, actually, meron din akong napipick up na something na inaabangan mo. I think it's some kind of career, something like that. It's something about your career na gusto mo nang makuha na you really want this. Ito yung ultimate it's parang this is your part of your world na, kumbaga with this world card. Ito na yung parang isa sa mga dreams mo. Dream job mo siya, parang ganyan. So, by January, possible, ayan na yun. So, ayun. Expect some good things actually ahead. Kung ngayon is very rough, specifically nung June. I know, June, July, August, those months actually is mabigat. May napipick up pa akong year around 2022, 2023. Those years, ang bigat ng energy mo doon. Sobrang daming hardships na pinaranas sa'yo. Financial loss pa, meron. Financial loss, kasi you are a giver eh. Grabe ka magbigay, specifically sa family. Yung pagiging giver mo as a family member is todo bigay. So, minsan, papansin mo siguro, parang nauubos ka na. So, this year, it will teach us you on how to manage your finances, on how to manage yourself. Na, I need to protect my own. Kasi hindi man ako bumabata, tumatanda ka rin. Diba? So, kailangan may mga investments ka for yourself. So, ayun lang. Overall, expect some good things. And, I'm happy for you. Kasi, ma-experience mo na yung
gusto mong career talaga. Ayun. So, ito yung binabanggit ko kanina whenever na kailangan ng protection kapag nagta-tarot reading. So, I have here clear quartz or quartz with black tourmaline. This, parang ang tawag dito ay tourmalinated quartz. So, this tourmalinated quartz, nakakapag-shield ito actually ng energy. At the same time, re-energize for us while doing tarot reading para hindi kami minsan nahihilo habang nagka-tarot reading, ganyan. And another thing is we have here amethyst. This is the amethyst. Tower type nga lang ito. So amethyst is good for our mind. Pampalaas or pampataas din ito ng intuition ng isang tarot reader. So, kailangan meron ka nito whenever na nagre-reading ka. Or it's either bracelet or ganito. Itong bracelet naman na to, it's good for shielding yourself para hindi ka magkaroon ng mga, or para hindi ka maatake ng psychic attacks. Kumbaga. So, yung mga reading po ba, ganun po siya kahaba kadalasan? Or meron po iba na mas mahaba pa o mas Merong iba na mas mahaba pa actually. Usually, nakadepende rin sa questions. But since wala naman siyang questions, ang ginawa ko lang is generalize. Kung ano lang yung lumabas, yun na yun. Sa mga ganyan po, kunwari, gusto ko magpa-reading in the future, may bayad po ba siya? Ganun. Yes, actually meron siya. But if you want it na mas less yung bayad or something, pwede tayong mag face-to-face session na lang. Or it's either ikaw ang pupunta sa place ko or ako ang pupunta sa inyo. And it's a donation-based naman siya. So, nakadepende na sa'yo kung magkano ang gusto mo. I don't mind. Kahit nga minsan piso lang, okay lang. Parang ganun. Pero syempre, hindi ka naman magbibigay ng piso lang kung satisfied ka naman sa reading sa iyo. Diba? Pagka online po, mga magkano po yung ganun? Pag online naman, meron akong mga packages, which is yung 333, yung pinakamababa. It contains 5 pull cards ng tarot cards, which is ito nga. And then, a guidance from my playing cards also, ito. And another guidance from my oracle. Hindi ko lang nga dala yung oracle card ko, but meron akong oracle doon to guide you. It's more on like the message for you ni universe. Ganon. So, yun yung pinakamababa ko. And the more kasi na mas tumataas yung package, mas marami tayong ipupull or bubunutin na tarot cards or na cards. So, ayun. May 333, 555, and then 888. Yung pinakamataas. May reason po ba kung bakit repeating numbers po siya? Yes. Actually, it's what you called angel numbers. In numerology rin, number 333 is for clarity. Number 555 is for protection at the same time. Protection siya and mas guidance, yun. Protection and guidance. And 888 is for prosperity and abundance. So, ganun siya. Unlimited possibilities, kaya number 8. So, it's infinite kasi. Sa mga binasahan po ninyo, meron na po bang yung may violent reaction, yung mga nagalit? Hindi naman ganito, ganyan. May ganun na po ba kayo experience? So far, wala pa naman. Wala akong nakitang nag-violent reaction or comments about my readings. Kasi, yun nga, I would say my reading accuracy kasi is 90%. In a scale of 100, it's 90%. So may 10% pa. So na chance na magkamali ako. Ganyan. Siguro yung 10% na yon, hindi ko siya tinitake as parang pagkakamali or magkakamali ako. Tinitake ko siya as improvement. To improve more. Parang ganyan. Para maging smooth ang readings lang, kumbaga. Bago po natin pag-usapan naman yung geomancy po, no? Ano po yung advice nyo sa mga taong gustong pumasok sa ganyang mundo po? Okay. So, my advice sa mga taong gustong pumasok dito
is you need to be strong, actually. Isa yan sa mga kailangan mong munang matutunan bago ka mag-aral ng tarot reading. Kasi kapag wala yung willpower mo to do it, baka ang ending lang yan, wala kang matutunan. And also, kailangan connected ka sa sarili mo. Kasi kapag hindi ka connected sa sarili mo, parang isa ka lang din sa mga ibang tao na gusto lang mag-reading kasi kikita ng pera. No, hindi siya ganon actually. Kailangan isipin mo rin sa sarili mo na kaya mo gustong mag-tarot reading, kaya mo gustong matuto nito, ng profession na ito is gusto mo rin i-improve ang sarili mo, gusto mo rin makatulong sa tao, hindi lang pansarili, kundi para rin sa nakakarami. Ayan po. So, ngayon naman po pag-usapan po natin yung geomancy. Yung geomancy po actually parang ngayon ko lang din po siya narinig eh. Wala po masyadong idea talaga. Ano po ba yung geomancy? So, ang geomancy is a divination din. Para rin siyang tarot reading, para rin siyang cartomancy, para rin siyang astrology reading. Ang difference lang nun is gumagamit ako ng iba't ibang ways by nature, galing sa nature. Specifically, sand. Ayan, gumagamit ako ng sand. Kung hindi man sand, as a modern person, gagamit ako ng paper, pencil, and then yun. Magdodrawing lang ako ng mga dots, ng mga lines. It was random. Very random lang. Kung ano yung pumasok sa isip ko. Kasi geomancy is a combination of your intuition and your young nature. Geo, it means earth. Mancy is divination. So, more likely, geomancy is an earth's divination. So, yung divination na yan is sobrang tanda na. Matagal na panahon na yung na inaral ng mga Africans. Actually, sa Africa yung nag-start. And then, throughout the years, napadpad na siya sa Europe, napadpad na sa Arab, napadpad na sa China. Hanggang sa naaral na rin ng iba ng mangilan-ngilan. Pero since sobrang tanda na nga nung divination na ito, madalas hindi na ito ginagamit and hindi na siya parang ina-apply as a divination minsan. Kasi sinasabi it's some kind of demonic practice daw. Ganyan, parang kino-compare siya as witchcraft before. Kaya parang hindi siya masyadong kilala. Siguro sobrang rare nga namin mga geomancer na ngayon. So ang ending niyan is yun nga, as a geomancer, ang gagamit ka ng, kung wala kang resources coming from your home, gamit ka resources sa nature. Kumuha ka ng mga dahon, kumuha ka or mag-drawing ka sa sand. As a modern geomancer, hindi na ako gumagamit ng mga sand, ng mga ng nature or something. But ano siya, ginagamit ko siya kapag sobrang sobrang kailangan na. Usually ginagamit ko na ngayon when doing geomancy, paper and then pencil. Doon ako nag-i-sketch, doon ako nagsusulat. Tapos maglo-locate ako ng mga bagay-bagay doon. Para rin siyang tarot reading din actually. But in a different lang. Mga connecting the dots lang ba, kumbaga. Ganun. Paano niyo po siya natutunan po? Actually, natutunan ko siya with my mentor. Ito, tinuro na to sa akin. But, kaya naman to tinuro sa akin kasi nga, my mentor knows na, you have the ability of a geomancer. Sabi niya sa akin. So, tanong ako sa kanya noon kung anong mga ways of reading ng isang geomancer. So, ayun, dinescribe niya na sa akin hanggang sa pinapractice ko na. So, nung pinapractice ko na yon, eventually, tumutugma naman, nagiging tama naman lahat ng mga ng mga pinapapractice niya sa akin. So, sabi ko, okay, sige, I think this is one of my unique ability, kumbaga. Kasi parang bihira kami. Bihira ang mga taong kagaya namin na may ganyang ability. Yung pag-geomancy po ba, madalas niyo po ba siyang ginagawa? Actually, hindi ko siya madalas ginagawa. Hindi ko siya ginagamit sa mga bagay na nawawala. Kasi possible nga na baka na-misplace lang yan or baka nga nanakaw na. Ganon. Hindi ako
basta-basta nag-a-accept ng bookings ng ganon. Siguro mag-a-accept ako ng bookings kung sobrang emergency or literal na kailangan talaga ng mga taong mahanap yung mga nawawala, mga missing people, ganyan. Ano po yung pwede nyo makwento sa amin dyan? Yung parang kaso na hinawakan po ninyo na may nahanap, ganun po. Yung isa sa mga case niyan is, it's all about nga doon sa kumare ng tita ko. Yung anak nga nun is nawawala. 3 weeks na nawawala. That time, lumapit sa akin. So ako naman, as a practitioner, sabi ko, okay, sige po, tulungan ko po kayo. Pero kailangan ko po ng ibang informations. Like, saan niya siya huling nakita, ano pong suot niya, na bigay na sa akin yung ibang informations, birthday, pangalan, ganyan. Tapos, all of a sudden, nung nag-start na akong hanapin siya, yung batang nawawala na 8 years old, sabi ko sa sarili ko, parang hindi na tao yung hinahanap ko. At the back of my head, parang kausap ko na yung bata. Tapos parang hinihila niya ako somewhere kung nasaan yung niya. Kasi parang tinanong ko siya, nasaan ka ba? Tapos hinihila niya ako papunta sa katawan niya. Tapos nung nakita ko, nagulat na lang ako. Sabi ko, ate, may sasabihin ako sa inyo. Medyo masakit, pero kailangan niyong tanggapin. Wala na po yung anak ninyo. Nakita ko po yung bangkay niya along there sa UP Diliman. Sabi nung nanay, hindi, buhay pa yun. Nararamdaman ko. Ganyan. So sabi ko, sige po, kung yan po yung paniniwala ninyo. Pero nung nakita ko po kasi, nakahiwalay na siya sa katawan niya. Kumbaga, hila-hilang niya nga ako papunta doon sa bangkay niya. Nung kinakausap niya po siya, tapos yung hinila po kayo, parang personal po ba yun? O parang sa panaginip, tulog kayo? Ganun? Ano siya, gising ako. Yung ganito, magkausap lang tayo, ganyan. Gising ako. But at the back of my head, meron na yung May mga scenarios. visions po, gano'n. Oo, para akong nanonood ng sine. In real life. Clairvoyancy, kumbaga. So, inatak ako noon, then yung nanay nga umiiyak na sa akin. Hindi, buhay pa, ganito, ganyan. Sabi ko, okay po, sige, ituturo ko po kung saan mismo yung location. Para po, kasama ko actually yung mga police that time. Sabi ko, tapat lang ng police station. Pumunta kami. Then, nakita nila. Nakatakip ng dahon ng yung palm tree. Parang dahon ng palm tree yung niya, or parang coconut. Ganon, nakatakip lang yung body niya. Nung time na yon, hindi ko pa sinasabi na meron siyang kasamang iba. Kasi ayoko rin magbintang. Pero kapag nagtanong na lang, yun yung nasa isip ko. Pag nagtanong na lang kung may kasama ba siya nagpunta dito, ganyan, doon ako magsasalita. Actually, yan siya, na news before sa isang news platform. Hindi na ako sumali or nakisali. Kumbaga kasi out of this world naman kasi yung ability ko. So bakit pa ako makikisali doon sa investigation nila? So sumali na lang ako or nakipag-participate na lang ako para mahanap lang. But yung sinabi ko sa kanila na hindi po ako magpa-participate pa as a parang star witness or something, no. Hindi po ako magaganon. So ang ginawa ko, nag-back out ako doon sa parang gusto nilang mangyari ng mga pulis. So, hindi ako pumayag. But then, nung lumapit ulit sa akin, yung nanay ng bata, tinanong niya ako, doon na siya nag-start na may kasama ba yun? Ganyan-ganyan. Kasi wala silang ideas, wala silang clues kung sino yung mga kasama ng bata. Sabi ko, hindi ko lang pumasabi sa inyo. Kasi kilala nung bata yung kasama niya. At alam kong kilala niyo rin po. Kasi nung nakita ko po, ang sinabi ng bata, kasama niya is yung tito niya. So, that time, nag-isip siya kung sino yung tito. Mga ilang taon kaya yung tito na sinasabi mo? Sabi ko, around teenagers pa lang yun eh. Parang mukha siyang mga nasa 18, 19, ganyan. Sabi, bata pa daw. So, doon na siya nag-start mag-think kung sino ba yung tinutukoy ko. Then eventually, nakakagulat. Pumunta ulit nila sa bahay. Sinabi nila sa akin na kilala na nila kung sino yung tinutukoy ko.
yung tito nga nung bata, na kapitbahay lang din nila. Dinala siya sa isang playground. May playground kasi noon doon sa UP Diliman. Umamin daw itong tito na siya yung kasama ng bata. At hindi lang siya mag-isa ang kasama ng bata na yon. May mga kaibigan siyang kasama na nag-aabang doon sa ginagawang building. And unfortunately, ginawa nila yung hindi dapat nilang ginawa. Medyo masakit actually for me kasi kung naagapan kagad sana ng maaga or kung nagpa-reading man lang sila sa akin agad, at least kahit pa paano may prevention, maaagapan, pero hindi ko naagapan. Minsan may regrets din ako na dapat pala hindi, parang ayoko ng gift ko, ayoko ng ganito ko kasi gusto ko as much as possible, gusto kong tumulong sa tao pero minsan hindi ko mabigyan ng action agad. Hindi ko ma-prevent kung ano yung kailangan mangyari. But at the same time, sinabi ko sa sarili ko rin na may ganyan ka mang na-experience, at least I can still help. Hindi ako yung tumulong lang basta-basta ng nang may kapalit or something. Hindi. Actually, walang kapalit yon. Ang kapalit lang nun is hustisya. Yun ang naging kapalit ng pagtulong ko sa kanila. Ngayon po ba, meron po kayong active case? Ngayon, so far, wala pa naman. Kasi wala pa namang lumalapit ulit sa akin tungkol sa mga ganong bagay. But, sa mga paranormal activities, meron kaming gaganapin actually this coming November. Possible dyan sa UP Diliman or sa Port Santiago. Magsa-search kami or parang ghost hunting na rin. Ganon yung mga ganap namin. Etong darating na Halloween. Pero so far sa mga ganyang mga wala pa naman ako ngayon. Wala pang mga nag-i-inquire. Ano po yan pag kunwari napanood po nila tong video tapos nag-inquire? Open po ba kayo Yes, actually, kung sa mga manonood, kung kailangan ninyo talaga or meron kayo talagang sobrang emergency or nawawala ng kaanak na hindi ninyo makita, pwede nyo po akong lapitan. Pwede po nyo akong i-message or message them to contact me or pwede nyo po akong kontakin actually sa aking Facebook page or sa aking main Facebook account. You can search Ethan Verse, E-T-H-A-N, tapos verse, as in universe. Ganon. Ayun po. Ano pong final message niyo po sa mga nanonood po? So, my final message, actually, stay connected. Sa lahat ng taong nanonood ngayon, stay connected, stay grounded. Kasi marami pa kayong mga hindi alam dito sa mundo natin. Marami pa tayong mga kailangan ma-discover. Marami pa kayong kailangan malaman. Hindi lang kung ano yung nakikita ninyo, meron din kayong kailangan malaman sa mga hindi nyo rin nakikita. Kahit pasabihin natin to see is to believe. But minsan, kahit hindi natin nakikita, minsan nararamdaman naman natin. So, Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!